Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy! Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salda dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ano to, Mayra? Nagdesisyon ka na naman na hindi man lang ako tinatanong. Makikituloy pala ang pinsan mong yan. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Ano to? Wala na ba akong karapatan? Hindi porket mas malaki ang ambag mo sa pagpapagawa nitong bahay na ito. Ganyan na lang ba? Ako ang padre de pamilya. Asawa mo ako. Sana naman, kinausap mo muna ako. Hindi yung ganito. Magugulat na lang akong may tao na palang magkikituloy dito. Ang galit na sabi ko sa misis ko. Pasensya ka na, Arman. Inaamin ko naman yung pagkakamali ko eh. Itong si Elena kasi, nagmamakaawa siya. Sinabi naman niyang pansamantala lang. Kaya pumayag na ako. Baka 1 linggo lang daw siya dito. Arman, pasensya na. Alam mo naman na hindi ako makatanggi. Sila kasi yung kumupkup sa akin noon. Kaya pumayag na ako. Ang sagot ito. Mayra, sigurado ka bang pansamantala lang at talagang 1 linggo lang naman kaya? Alam mo, wala naman sanang problema eh. Kaya lang, ikaw kasi, masyado kang nagmamadali. Kinausap mo sana ako. Pero, ano pa nga ba ang magagawa ko? Nandyan na siya. Sige na, bahala ka na. At ang gusto ko, sabihin mo sa kanya yung mga ayaw ko. Alam mo kung ano ang mga yon. Ikaw na ang bahala. Alis na ako. Ang turan ko. Umalis na nga ako sa bahay namin at nagpatuloy na ako sa aking pamamasada. At habang nasa daan ako, hindi maalis sa isip ko ang pinsan ng asawa ko. Natatakot kasi ako sa pwedeng gawin niya habang siya ay nasa bahay namin. Kilalang kilala ko na ang pinsan niya. Isa siya sa mga babaeng nagbibigay ng mga panandaliang aliw. O di naman kaya, siya ay isang babaeng babayaran. At kilala din ito dahil maraming pamilya na ang nagkawatak-watak ng dahil sa kanya. At yan ang kinakatakutan kong mangyari sa amin. Maganda at bata pa si Elena. Kaya, hindi ko masisisi yung mga lalaking nahuhumaling sa kanya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang babaeng ubod ng puti, ganda at kaseksihan? Yung asawa ko naman, hindi man lang siya nag-isip or nag-alinlangan bago siya pumayag na tumira sa bahay namin ang pinsan niya. Sa dami ng iniisip ko that time, hindi na ako nakapag-focus sa aking pamamasada. Kaya, mas minabuti ko nang umuwi na lang. Nagkataon pa noon na umuulan. Kaya, basang-basa ako. Umuwi na nga ako noon at si Elena ang naratnan ko. Nagulat at talagang namangha ako
sa nakita kong ayos at pananamit niya. Bagong ligo lang siya noon. Amoy na amoy ko pa ang ginamit niyang sabon at hindi yun normal na sabon lang. Dahil sobrang nakakaakit ang amoy nito. At sa aking kinatatayuan, hindi na ako makagalaw. Kung hindi pa nagsalita si Elena, hindi pa babalik sa katinuan ang aking pag-iisip. Kuya, basang-basa ka. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng tuwalya. Wait lang kuya. Ang malambing na sabi nito. Nakasunod ang mga mata ko kay Elena habang siya ay papalayo. Umiindayog ang likuran nito. Napapakagat-labi na lang ako noon habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa ay hawak na ni Elena ang tuwalya. Tumayo siya sa aking harapan at pinunasan niya ang mukha ko. Dahil sa ginawa niyang yun, agad kong naamoy ang sabon na ginamit niya. Elena, hindi ito ang tuwalya ko. Sige, maiwan muna kita, ang sabi ko. Yun na lang ang tanging nasabi ko sa kanya dahil pakiramdam ko nabubuhayan na ako. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Oo, inaamin kong hindi na naibibigay ang asawa ko yung mga pangangailangan ko. Pero hindi ko kayang magtaksil. Sa katunayan kasi may edad na ang misis ko. At isa pa, hindi na rin siya mahilig. Kabaliktaran naman sa akin. Dahil ako, mapusok ako pagdating sa mga ganyan. At yun na nga, sa pamamalagi ni Elena sa bahay namin, naging abala naman ang asawa ko. Hindi na siya gaya ng dati. Parang ginagaya na din niya ang pinsan niyang si Elena. Madalas na rin kasi silang lumalabas. At kadalasan, kahit na hindi niya kasama ang pinsan niya, lumalabas pa rin. At itong pinsan naman niya, pag walang asawa ko, sinasadya niyang magsuot ng mga damit na alam niyang maiengganyo ako. Gaya na lang nung time na pumunta sa gimikan ang asawa ko. At kaming dalawa lang ang naiwan ng pinsan niya sa loob ng aming bahay. Oh, Elena, bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin na. Ikaw na kasi yung palagi dito. At yung misis ko na ang mahilig sa gimikan. Ewan ko ba kung ano ang nakain ng pinsan mong yun? Kung kailan siya tumanda, saka naman ganon. Hay nako, ewan, nakakapagod naman na kasing pagsabihan. Sawa na ako, Elena, ang sambit ko. Alam mo kuya, nakakasawa naman kasi ang puro gimmick na lang. Kaya, heto ako ngayon, mas pinili kong maging taong bahay na lang kaysa taong gala. Huwag mo nang pansinin ang asawa mo. Matanda na yun. At siguro, gusto lang niyang masubukan yung mga hindi niya nasubukan nung teenager pa lang siya. Hayaan mo na kuya, huwag ka nang ma-stress. Dapat nga magpakasaya ka din. Tayo, kahit na nandito lang tayo sa bahay, ang sagot niya. Magpakasaya ba ka mo? Sus, hindi ko na alam kung paano ang pagiging masaya. Alam mo naman siguro yung sitwasyon. Matanda na ang pinsan mo. Paano namin gawin ang bagay na magpapasaya sa amin? Ang turan ko. Kuya, hindi lang naman yan ang magpapasaya sa atin
Pwede naman tayong uminom. Gusto mo bang nagpapakasaya ang misis mo, samantalang ikaw nandyan, nag-iisip ng kung ano-ano? Gusto mo ba yon? Ang sabi niya. Akala ko kasi yun ang sinasabi mo eh. Kung gusto mong uminom tayo, sige, walang problema. Ang wika ko. Uminom nga kami noon at talagang nag-enjoy kami. Akala ko nga, alak lang ang matitikman ko eh. Hindi lang pala alak dahil pati ang pinsan ni Mrs. natikman ko. Pag may alak na kasi sa katawan, lahat kayang gawin. Kahit na nga hindi pwedeng gawin eh, nagagawa na paglasing na. Doon mismo sa sala. Doon kami pumwesto. Lahat ng pwedeng gawin, ginawa namin. Wala kaming sinayang na sandali. Pagkatapos noon, natulog na kami. Dahil sa lasing at pagod, nakatulog na ako. Nagising na lang ako nung madaling araw na. At dito ko napansin na katabi ko na pala ang misis ko. Pumikit ulit ako at nagbabaka sakaling makakatulog pa. Pero sa aking pagpikit, dito ko na naramdaman ang malikot na kamay ni Elena. Kung saan-saan na lang ito nakakarating. Hinila niya ang kamay ko. At sa paghila niyang yun, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Doon kami sa baba para hindi magising ang asawa ko. Nagpahila naman ako at doon sa kwarto namin ng asawa ko, doon namin ginawa ang round 2. Nakakatakot man ang ginawa namin. Pareho naman kaming nasihan. Nung natapos na kami, sabay na kaming lumabas mula sa kwarto. Kuya, ito na ang huli ha. At siguro, ito na rin ang huling pagkikita natin. Aalis na ako. At pakisabi na lang kay ate na salamat. Hindi ko nahihintayin si ate na magising. Ayaw kong makita ang pag-iyak niya pag umalis na ako. Lalo lang kasi akong nakokonsensya. Sa kabila ng pagiging mabait niya sa akin, ito ang ganti ko sa kanya. Napakawalang hiya ko. Sige na kuya, hindi na ako magtatagal. Salamat. Ang mangyak-ngyak na sabi ni Elena. Saglit lang Elena. Pagkatapos ang lahat, aalis ka na lang ng ganon na lang. Nagpagamit ka sa akin. Tapos, baliwala lang yun sa'yo. Ano to? Anong pakay mo? Bakit ka pumayag na may mangyari? Tapos ang ending, iiwan mo din lang pala ko. Bakit mo pa pinaranas sa akin ang kakaibang saya? Gayong alam mong iiwan mo din lang ako. Ang sagot ko. Anong sinasabi mo kuya? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Hindi mo pa ba alam kung anong klaseng babae ang kaharap mo ngayon? Kuya, isa akong babaeng babayaran. Hindi na mahalaga sa akin ang aking dangal. Dahil masaya ako sa aking ginagawa. Ang gusto ko lang naman kuya, may lalaking mapaligaya at maswerte ka dahil isa ka sa kanila. At kung iniisip mong pwede nating itago ang lahat at pwede mo kaming pagsabayin ng pinsan ko, no way, kuya. Nagkakamali ka. Kung yan ang inaakala mo at kung yan ang iniisip mo, it's a big no. Alis na ako. At huwag ka nang magsalita pa. Siguro naman naintindihan mo ang lahat. Naintindihan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Aalis na ako at salamat sa lahat. Ang turan
ni Elena at tuluyan na siyang umalis. Ang dami ko pa sanang sasabihin, kaya lang umalis na ito. Wala akong ibang gawin. Itago ko ang ginawa namin ng pinsan ng asawa ko. Akala ko noon, yung kaligayahan na naranasan ko kay Elena, magtatagal. Hindi naman pala. At dito ko na-realize ang lahat-lahat. Yung mga patago at lihim na ugnayan, hindi magtatagal. At hindi mo kayang ipagsigawan. Kasi nga naman, bawal ito. Nung time na umalis si Elena sa aming bahay, akala ko magbabago na rin ang asawa ko. Hindi naman pala. Dahil mas lalo itong lumala. Nagpatuloy siya sa nakagawian niyang ugali. Gimik dito, gimik doon. Yan ang palagi niyang ginagawa. Doon na lang umikot yung mundo niya. Nung una, iniintindi ko pa naman lahat yung mga ginagawa niya. Kaya lang, nung nagsawa na ako na yung kusang umalis. Nakipaghiwalay ako sa kanya at hinanap ko dito sa ibang bansa ang kapalaran ko. Sa ngayon, nandito pa rin ako. Sa katunayan, habang nagkakape ako, sinasariwa ko naman yung mga karanasan ko. Karanasan na hanggang ngayon, sariwa pa sa aking isipan. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Arman. At yan po guys, ang kwento ng buhay mula kay Arman. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all.